Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Once again, we are in the house of God. And we will experience today one of the most important reminder, lesson. And this is one of the most important event in the church. And this is about remembering how God saved us. Alam natin mga kapatid na hindi nagbigay ng hint ang Diyos na halongkatin natin ang kanyang pagkapanganak at i-celebrate. Wala po siyang may sinabi na alalahanin natin ang kanyang kapanganakan. Pero dito sa Biblia, meron pong inutos ang ating Panginoon at mariin niyang sinabi ito sa mga apostol at inulit ng mga apostol at ito ay ang pag-alala sa kanyang kamatayan. So lumalabas mga kapatid, masaya man ang kapanganakan pero mas mahalaga ang kamatayan. Dahil ang kapanganakan ay good news dahil dumating na ang Misaya. Pero kung hindi mamatay sa krus ang Misaya, wala rin tayong kaligtasan. So pwedeng along the way, magbago ang isip ng laman. At many times it happened. Many times he was tempted not to push through. Alam natin yan mga kapatid. Ito yung hindi maunawaan ng mga taong hindi nila may maunawaan bakit si Jesus ay nanalangin, bakit si Jesus ay tumawag sa Ama. Dahil mga kapatid, ang ating Panginoon ay nasa dalawang kalagayan. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Pero yung katawan na yon ay normal na katawan kagaya natin. Ang katawan na yon ay nasaktan, napagod, naantok, nagutom, kagaya din po natin. And that is why, nung maintindihan, alam ng dyablo ang kahinaan ng laman, bago pa man nagsimula ng ministry ang Panginoon, ay sinubukan niya ito. Sinubukan niya na doon pa lang sa simula, sana hindi na magtuloy. Alam ninyo mga kapatid, mula sa kapanganakan ng Panginoon, the devil has tried everything that Jesus could not reach the cross. He tried everything. Mula kay Herod, hanggang mga kapatid sa kanyang pagtakas, tumakas actually, pwede naman magpadala ng anghel para bantayan ang baby. Isa itong reminder mga kapatid na lahat tayo galing sa masadlak na kalagayan ng mundo. Lahat tayo galing sa malalim na anyo ng kasalanan. Kaya nga na hindi tayo po pwedeng magturo. Kahit sabihin pa natin at alam natin na ang isang tao ay hindi lumalakad sa tama, hindi tayo pwedeng magturo. Pero pwede tayong magturo. Amen? Pwede tayong magturo. Pero hindi tayo pwedeng magturo. Kasi kapag nagturo ka, ibig sabihin, mas righteous ka kaysa sa kanila. Kasi nagturo ka. Pero ang malalim na hindi mo naintindihan, habang nagtuturo ka, nire-remind ka ng Diyos ng tatlong bagay. Una, kapag tinuro natin ang mga makasalanan, naghuhukom tayo. Pangalawa, hindi mo naintindihan na pati ang Diyos, tinuturo mo na rin. Tama? Andun eh. Pero ang masaklap dito, tinuturo mo pati sarili mo. Tatlo sa iyo, isa sa kapwa mo, isa sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, mas mahalaga
kagaya ng ating Panginoon. Hindi niya tiningnan ang ating mga kalagayan. Tiningnan ng Diyos ang mabuting bagay na magagawa niya sa buhay natin kapag binago niya tayo. Kapag tinawag tayo ng Diyos. Ano ba ang pwede pang magawa ng ating Panginoon? The same way, mga kapatid, it will not help you to look the negative things around you. It won't. And it will never be. Because it will affect your mind, it will affect your heart, it will affect your mindset. No? Magbabago po ang ating pananaw. And that is why, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon ang ganitong bagay. At this happens not so often sa atin, but ang sabi ng Panginoon, gawin natin ito ng palagi, but He doesn't give us the exact number of remembrance in a year. So, ibig sabihin, pwedeng once a year, pwedeng twice a year. Pero aking napupuna, mga kapatid, na kapag lagi natin itong ginagawa, nawawalan ng mensahe. No? Napunan. No? Parang hindi mo na siya na-appreciate. Parang ang ganda pa rin kung once a year, parang inilagay mo at nilagak mo ang iyong sarili upang alalahanin ang mga bagay na ito. Now, sa ating Panginoon, mga kapatid, it took a lot of hardship, struggles, para makarating at matapos ang misyon. Minsan, mga kapatid, marami sa atin hindi na nakaalala kung paano tayo niligtas ng Diyos. At dahil dyan, hindi na rin natin napapaglingkuran ang Panginoon ng tama ayon sa purpose ng Diyos. Nakakalimutan natin kung anong pinagdaanan ng ating Panginoon. And in fact, when a movie was made with matinding research ayon sa producer at yun ay may pamagat na The Passion of Christ, parang lahat tayo nadurog. Because it was research how a criminal is judged and crucified. However, mga kapatid, pag pangatlo, pang-apat, pang-lima mo nang inulit, nawawala na rin ang bigat. Napunan niyo po ba? But I see to it, when I watch the movie, I always see to it, ang aking sarili ang tinitingnan ko, hindi yung pagkagawa ng movie. Tinitingnan ko na ang Panginoon ay nilatigo dahil sa akin. Ang Panginoon ay namatay dahil sa akin. I don't think others. I just think myself na dinanas ng Panginoon ng ganitong hirap dahil sa akin. Inako siya sa cross dahil sa akin. At ngayon, mga kapatid, tandaan natin ang ating relationship sa Panginoon is all about a personal matter. How you relate yourself doon sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, nilagak natin ang ganitong event para ma-refresh tayo. How Jesus died for us. Hindi natin nakita na ito, hindi na natin na-appreciate ito. At yun ang dahilan kung bakit napakababaw ng pagtingin ng iba sa paglilingkod sa Diyos. Masabi kong mababaw, mga kapatid, because sometimes the reasons are just only 30 pieces of silver. Ganun lang kababa ang halaga ng ating Panginoon sa buhay natin. Pero sa Panginoon, ang halaga natin, buong buhay niya. Hallelujah. Mga kapatid, put that in your heart and mind. And I hope na kapag maalala natin ito, ilagay natin sa ating isip at puso
Lord, you are priceless. Walang halaga ang mundong ito na kayang ipagpalit. Kaya kang ipagpalit sa aking puso. Yan ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Marami sa atin, ang dahilan kung bakit hindi na naglilingkod sa Panginoon ay dahil na-offend. Ang ilan sa atin ay dahil hindi natin nakuha ang gusto natin sa church. Ang ilan sa atin ay hindi lang napansin, hindi lang nabigyan ng attention, hindi nabigyan ng acknowledgement. Minsan, napakababaw po niyan, mga kapatid. Kaya, kapag tinignan natin ang kamatayan ng Panginoon, ang lahat ng ating mga reklamo, masolusyonan dito. Lahat ng sinasabi mo na karamihan ng tao lumalabas sa church, parang kumbinsido talaga sila na sapat ang dahilan nila para tumigil sila sa paglilingkod sa Diyos. Pero sa totoo lang, mga kapatid, wala kang may makita. Kapag naintindihan mo ang mga bagay na ito, wala kang may makitang dahilan na pwede ka at may option ka na hindi or tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pinakamahalaga sa pagkakataon ngayon at ang pinakamahalaga sa salita ng Diyos is the death of Jesus Christ. And that death has blood. Kung inyo mapuna, kinumpleto ng Panginoon ang lahat ng ating requirement para sa ating kaligtasan. Number 1 is death. Number 2 is the blood and the water. Na sinabi rin ng ating Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And that Spirit represents also the resurrection of Jesus Christ. So everything was fulfilled. Death, the burial, and the resurrection. Which, sa ating mga buhay, dapat maganap din ito. The death means repentance or kamatayan sa old self. Number 2 is the burial in water in the name of Jesus Christ. That's baptism in Jesus' name. And number 3, receiving of the Holy Ghost, because that Spirit of God is the power of God to change you on that day, that you can enter into the kingdom of God. Kaya ang bagay na ito, mga kapatid, mahalaga at kailangan bigyan po natin ng konting atensyon ang mga gagawin sa na ito. Noon sa mga apostol, inutos din ng mga apostol para sa atin, at yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, basahin ko sa inyo, 23, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance. Ito, mga kapatid, ay makita natin na nangyari ito bago pa man na ang Panginoon ay ipinagkanulo. Dito natin nakikita ng lahat ng mga presyo na mabigat ay dinanas ng ating Panginoon bago pa man ang pinaka masakit at pinakamasaklap. Una, ang ating Panginoon ay ipinagkanulo ng kanyang pinakamatalik na alagad. Alam ninyo, mga kapatid, kung ano ang pwesto ni Judas
sa mga apostol, siya po ang finance officer. At ibig sabihin, trusted. Paano mo gawing finance officer ang taong hindi mo trusted? Siya ang pinaka-trusted. Si Pedro nga, ilang beses pa na-rebuke eh. Pero si Judas, hindi na-rebuke yun. Pero siya pala ang nakatalaga. Isang masaklap na bagay, mga kapatid, na ipagkanulo ka ng iyong kaibigan. Ng mga taong tinulungan, di ba? Napuno ang Facebook ng mga ganon. Tinulungan mo na nga. Kinalabang ka pa. O, di ba? Napuno. Kaya hindi makatiis yung iba, pinupost na talaga. Sa atin nga, ganun lang ang nangyari, di ba? Pero ang Panginoon, itong masaklap. Dahil bago niya ginawa yon, sinabihan na siya. Imagine ka, sabi ng mga apostol, sino bang magkakanulo sa iyo? Sabi ng Panginoon, ang sumabay sa aking nagsausaw ng tinapay sa alak. Ibig sabihin, normal pala sa kanila sinasausaw din. O, para sa ating kape, siya yon. Akalain mo yon? Alam mo na, ginawa mo pa. At ang Panginoon, mga kapatid, alam niya kung sino, pero never na sumama ang kanyang loob kay Judas. Wala siyang may pinakita, hindi niya nga pinigilan eh. Hindi niya sinabihan na, gapusin niyo yan kasi yan ang magkakanulo sa akin. Alam niyo kung may knowledge lang tayo kung sino magkakanulo sa atin dito, una natin ipa-assassinate yan eh. Tama ba? Tama ba ako? Kung tayo may foreknowledge lang, at alam ko kung sino ang magkakanulo sa akin, ngayon pa lang, get out. Di ba? Pero mga kapatid, sa Panginoon alam niya, hindi niya ginamit ang kanyang otoridad. Ganon katindi. Ganon katindi ang pagmamahal ng Panginoon. Sa totoo lang, si Judas may chance rin naman sana magbago. Kasi sinabihan na siya eh. Unfortunately, kung si Judas ay hindi nagtuloy, alam niyo ba may utang na loob din tayo kay Judas? Alam niyo ba yon? Kasi kung hindi siya nagtuloy, wala rin tayong kaligtasan. Tama? So may utang na loob din tayo kay Judas somehow. Oh. So, yung mga Judas, huwag niyo naman masyadong pakalaitin. Kasi kailan din naman natin mga Judas sa buhay, di ba? Kasi yan ang magpapatibay sa atin eh. Yun yung magpapalakas sa atin. Pag nalapasan mo kasi yon, medyo mataas-taas ang level mo eh. Oo, malakas ka eh. Kasi iyon ang pinakamatindi na feeling eh. At tandaan ninyo mga kapatid, hayaan nyo na, sabi pa nga nila, hayaan nyo na yung mga Judas, huwag na kayong maglagay ng inyong kamay sa mga Judas, kasi si Judas mismo, siya yung magpapatiwakal ng kusa. Siya yung mag-suicide ng kusa. So, kusa lang siya mawawala din naman sa buhay mo. So, hayaan nyo na yan. Ang malaga, hindi malagyan ng dugo ang inyong mga kamay. Alam nyo bang ibig kong sabihin? Hindi mo kailangan gumawa ng paraan para ang mga kumakalaban sa iyo ay masira, mamatay, or whatever. Amen? Hayaan nyo na sila. Kasi may kusa silang desisyon na pumunta sa kahoy at magpatiwakal. Alright? Ang pinakamalagay ganito. Minsan, ang problema natin, nakatingin tayo sa kasalanan ng iba, hindi natin nakikita ang sarili natin. Pero mga kapatid, kung tayo ang ating sarili naman ang ating tingnan, pinaka-healthy na kalagayan ng isang Kristiyano, ang tingnan mo ang iyong sarili, dahil ang sabi ng Panginoon, ang siyang naghuhukom ng kanyang sarili, hindi nahuhukuman. Kaya nga mga minamahal, tandaan ninyo itong sinabi ni Apostol Pablo, na nung araw na yon, ang ating Panginoon ay kumuha ng tinapay. At kanya itong
binasag, pinunit-punit. At sinabi ni Apostol Pablo, dahil dito, ang sinuman, sabi niya sa 27, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. So gusto ko pong ipaalala, ang makasali sa ngayon ay ang mga taong nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa amin pong mga mahal na bisita, we're so glad to have you today, and we invite you to observe how we do the communion and the foot washing. At maya-maya po ay maglalagay po tayo ng mga upuan sa likod para ang ating pong mga mahal na bisita, makaupo po sila at maka-observe. Dahil ang pwede lamang mag-partake ng bread and wine ay ang mga nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. It doesn't matter if you receive the Holy Ghost or not, as long as you are baptized in Jesus' name, pwede po kayong mag-join. Bata o matanda. Kahit anong edad, basta nabautismuhan sa pangalan ni Hesus, sila lamang ang may karapatan na mag-partake ng communion and foot washing. Now again, mga kapatid, sa aming mga mahal na bisita, kapag kayo ay magdesisyon na maglingkod sa Panginoon at mabautismuhan din sa pangalan ni Jesus, next year, isa na kayong kasama sa pag-partake ng communion and foot washing. Praise the Lord. No, ngayon, mga kapatid, hindi maiwasan na nagkakasala ang ating isip, ang ating mata, ang ating puso. Lahat tayo nagkakasala. In fact, mga kapatid, two ways. It is on both sides. The one who commit the sin and the one who has the mind of sin. So lahat tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na maling pangunawa, maling pananaw, maling iniisip. At ang lahat ng ito, mga kapatid, ay hindi natin minsan napupuna. We were thinking sometimes that we are doing good, we are right, we are righteous, pero pagdating pala sa mata ng Diyos, walang may makapasa sa atin. Kaya ni-remind niya po, Pablo, na ang sino man na magpartake nito na hindi karapat-dapat sa katawan at dugo ng Panginoon. Bad news po ito. Dahil kung mag-request ako kung sinong wala talagang may nagawang kasalanan o naisip na kasalanan after ng last communion natin hanggang ngayon, I don't know kung meron ditong hindi magtataas. Lahat tayo guilty, mga kapatid. Pero, meron naman pong good news. Dahil hindi naman po yan. Ang sabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, but let a man examine himself. Let a man examine himself. Hindi po niya sinabi, let a man examine others. So wala po tayong kinalaman sa buhay ng iba. Amen? Wala po tayong kinalaman doon. Let God be their judge. Alright? Hindi po tayo. So ngayon, ang pinakamagandang hukuman mo, sarili mo. Alright? Examine yourself. Saka ka lang kakain at uminom sa sarong ito. Dahil, sabi sa 29, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself. So, hindi po ito ordinaryo na gawain, mga kapatid. Not discerning the Lord's body. For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. Hindi ko maintindihan kung anong kinalaman ng weakness, or being weakling, or being weak, or being sickly, or die. Hindi ko maunawaan kung anong kinalaman ito. Pero mga kapatid, maaring tumutukoy si Apostol Pablo sa espiritual na kalagayan
dahil hindi natin binibigyan ng pansin, hindi natin binibigyan ng ating pag-iisip at buong puso ang mga bagay at kamatayan ng ating Panginoon, tayo ngayon ay nagiging mahina sa paglilingkod sa Diyos. Tayo ngayon ay mga sakitin spiritually. Maraming sakit. At hindi lang yan, marami ng patay sa paglilingkod sa Panginoon. Palagay niyo kung walang patay sa atin, sa spiritual na mga bagay, hindi kaya tayo, palagay niyo magkasya pa tayo? I don't think so. Walang pwesto kahit hanggang dito pa tayo, wala lang mailagyan. Pero bakit ang iba wala? Dahil namatay spiritually. Mga kapatid, isa pala sa mga sometimes ang tayo lumalayo, humihina, nagkakasakit spiritually, is because hindi po nila na-realize ang bigat ng kamatayan ni Kristo para sa kanila. Which is tama. Tama. Kasi alam niyo sometimes may mga bagay na kahit sa akin, alam ko sa amin lahat, kahit pastor ka man, dumarating sa buhay mo, kung minsan na parang tinatanong mo, para bang sumbura na bang nagawa ko? Parang overloaded na ako Parang ang dami ko nang nagagawa para sa church. Parang minsan naisip mong, pero pag binalikat mo ang kamatayan ni Kristo, ay wala pa palang katiting. Wala pa pala. Wala kang dahilan para magreklamo na sobrang dami na nagawa mo sa Panginoon dahil maliit pala ito. Dito tayo, ito yung pinaka-fulcrum. Alam niyo ba kung anong fulcrum? Ang fulcrum, gitna ng siso. Yun ang nagbabalansin ng lahat ng bagay. Kapag nasa gitna ka, gitna lang din yan. Mga kapatid, yung kamatayan ni Kristo, yung pinaka-fulcrum ng ating paglilingkod sa Panginoon. Gumalaw man niya ng konti sa kabila, babagsak ang kabila. Gumalaw man niya sa kabila, babagsak ang kabila. Kinakailangan tama ang ating pagkilala sa kamatayan ni Kristo. Mga kapatid, kung sinaktan ka ng husto ng tao, isipin mo na lang kung paano sinaktan ng tao ang ating Panginoon na wala namang kasalanan. Sometimes sinasaktan ka ng tao dahil may kasalanan ka. Pero ang Panginoon sinaktan hindi dahil sa kanyang kasalanan. Wala siyang kasalanan kundi dahil sa ating mga kasalanan. Pinako ang Panginoon, nilatigo ang Panginoon, mga kapatid. Pag-isipan mo na lang yan. Sometimes may mga insulto kayong narinig galing sa ibang tao, mga kapatid, at na gusto na nating maghiganti. Pero hindi nyo ba alam na kahit ang ating Panginoon ilang beses siyang ininsulto? Ang sabi niya, di ba ikaw ang hari ng mga Hudyo? Ito ngayon, kukurunahan kita. Kinurunahan siya ng tinik. Di ba insulto yun? Ikaw bang hari ng mga Hudyo? Tinanggalan siya ng damit at nilagyan ng cape. Kapa dito. At pagkatapos, kumbaga, niluko pa siya. Kinutya pa siya. Oh, hail, King of the Jews. Alam mo yun? Okay din sana kung sincero. Walang problema kung sincero yun. Ang problema ay pangungutya. Imagine ka kung ikaw yun. Durog yun. Sigurado. Hindi makita ang pulbos ng katawan nun. Pag ikaw ang nandun. Pero mga kapatid, itong magandang gusto kong maintindihan ninyo, hindi niya tiningnan ng kanyang emosyon. Hindi niya tiningnan ng kanyang sarili. Hindi niya tiningnan kung anong gusto niya. Ang tiningnan niya, tayo mga kapatid. Dahil kung bumigay siya at the time, wala na tayo lahat. Lahat tayo walang kaligtasan na nakamtan. That is why, mga kapatid, pag inisip natin ang paglilingkod sa Diyos, sometimes, huwag natin tingnan ang ating sarili lang. Tingnan din natin ang ating Panginoon. Tingnan din natin ang gawain ng ating Panginoon. Kaya nga, ang isang solusyon sa mga bagay na ito, bago natin ito ma-experience ngayong araw na ito, ang sabi ni Apostol Pablo sa 31, for if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mga minamahal, ito ang isang bagay na gawin natin. Alam ko kanina pa tayo nag-worship.
But I will give you 5 minutes to examine yourself and repent. It doesn't matter kung may maalala kang kasalanan o wala. Intindihin mo na lang, may mga kasalanan hindi mo naalala. But to make it sure, we will spend 5 minutes to talk to God. Repent. Ang kagandahan sa mga taong nabautismoan sa pangalan ni Jesus, hindi mo kailangan maribaptize para mahugasan sa iyong kasalanan. Binigyan tayo ng Diyos ng altar of repentance that we can use every day. We can put the burnt offering every day. And today, brethren, before we proceed, let's cleanse our hearts. Tandaan ninyo ito, mga kapatid. Ang repentance is also freedom. Freedom mula doon sa mga bagay na gumagapos sa atin. It means also forgiveness. Because we require forgiveness from God, we will give forgiveness to others as well. Amen? So, what we're going to do in 5 minutes is to cleanse our heart and mind. Just talk to God by yourself. You may worship God. You may praise God. Spend the 5 minutes of repentance. Praise the Lord.